Ayan, good evening. Siyempre, una muna kay Direct Ryan. Congratulations for joining dito sa Enquest Artist Agency. And, ano yung, curious na ako, Direct, ano yung feeling, reactions, yung inner emotions na, kumbaga, hindi ka lang the Direct Ryan Carlos, ikaw rin yung the only accredited teacher. Di ba? Big word, accredited teacher ng Chabak Technique. It's a dati hindi ko alam paano i-process eh. Kasi imagine mo lahat ng artista, araw-araw ilang karga yung naririnig ko. And sometimes they share it in the class or sometimes they will whisper. Kasi minsan kung hindi open yung artista and it's really too personal, they have options to whisper into the back door. Meaning, sa akin lang nila sasabihin. Sa dami nun, imagine mo dati, paano ko ipoproseso yun? Pero I learned how to para magpagpag kasi ginagamit lang namin yun sa eksinahan. Kaya in our class, we respect one another that this is our safe space. We don't use cell phones for 4 hours. Every break, saka lang nila kukunin ng cellphone nila. May disiplina po na gano'n yung mga artista. Para ngayon, nagkakatulungan din sila na hindi natin chinichismis yung bawat isa. Pinapahusay lang natin yung craft nila kasi you will never go wrong when you use pain as a fuel to win. Kaya doon ko naintindihan si Ivana Chabak eh. Ang daming pain ng mga Pilipino. Lalo na ng mga artista. And yung pain na yun, it turned out there's beauty in it. At nagagamit nila sa... Ngayon, for example, ang daming vertical drama. Ano bang vertical drama, di ba? Parang it's like radio drama visualized. Pero guess what? Yung mga artista ko, they land jobs in the vertical drama and nagugustuhan sila ng director. Kunyari lang, for example, hindi ba si Pearl? Yes. Okay. For example lang, ibibida ko lang si Pearl kasi meron siya kayong vertical drama na yung ICU. And then, kailangan niyang makipagtagisan ng galing kay Dimples Romana tsaka kay Joey Bascon. Tumawag sa akin yung director at ang sabi sa akin ni Crisanto Aquino, direct, kabado ako kay Pearl. Kailangan makipagsabayan siya. No choice, nag one-on-one kami, first 6 hours, 5 hours, and then nag-taping. Guess what? After nung pack-up, ang unang tinawagan ng director ako, thank you ha, nakipagsabayan si Pearl. Wow. So, I'm happy for her. Kasi nag-open up siya eh. Pero hindi naman niya sasabihin lahat ng mga karga niya doon sa eksena eh. Makikita lang doon sa trabaho niya. It's the same thing with all my actors here. May it be their MQAA or mga bagets. Even sa kanila may mga, naalala ko eh, may mga alala ba, paano po niyo pinapakarga yung mga bata? Kunyari lang, yung eksena, nag-aaway. Yan sabihin nila sa akin, direct may karga ko. Sino? Yung kaklase ko. Kasi kinuha yung sandwich ko eh. So, ano ginawa mo? Dinilaan ko. Mamaya ka rin. Okay, eksena na tayo. Yan, ramdam na. Even ang bagets, kids level. So, hindi ko sila pinipilit. And I don't direct my actors kung paano iaarte. Kasi why? I always tell them, if I will act it in front of you, you will all act like Ryan Carlos and you don't want that. Kailangan manggaling yung choice sa inyo based doon sa pain and understanding ng objective. So, mahirap na madali, but siguro pinaka-reward po sa akin is if I see them that they get to know more better of themselves in the workshop. That's already a success too. When they land jobs and bonus when they win awards. Sa mga nahawakan mo ng artista sa iyong workshops, can you name 3 na talagang bumilib ka? Yeah. Okay po. So marami po sila. No? Yes, okay. Pero yung talagang nanggaling sa akin when I started the Chabak Technique is si Christian Bables. Oh. Si Christian Bables kasi, sayang in-invite ko siya kaya alam meron siyang ganap yata ngayon. Si Christian Bables kasi was my student in scriptwriting in Lasal. Hindi ko mapagsalita yun. Tapos sabi ko lang sa kanya, anak, manood ka kaya ng workshop ko.
I have a one-on-one that time with Catherine. Sabi ko, bira ako nagpapa-audit ng one-on-one. At I feel lang sa ko, pinangutang niya yung pamasahe niya, pumunta siya sa workshop ko. Tapos after that, nagustuhan niya. Nag-enroll siya sa workshop. Work his way up from introductory, advanced, and masterclass. Then after Die Beautiful, then the rest is history. Yes. For Christian Baptist. Kulang na lang, nakalimutan niyo pa sa loob na si Derek John doon sa, there's a clip niya, but that's one, Christian. And then two, of course, si Lisa. Lisa's here. Kasi, nalala ko, the first masterclass that we did was with participant siya. Okay, and then, every night yan, pinupuyat niya si Ice ng mga karga nila and all that. But I've seen Lisa na kung paano siya nag-grow as an actor, kung paano niya in-embrace yung... Kasi in this technique, we use our insecurities, our flaws to win. Hindi namin kinakahiya yun. That is why who you are. At, gagamitin namin yun kung paano mananalo. Kaya, yan, isa yan si Lisa. And then, sino pa ba? Ang dami eh. And yan, of course, sila, yan, ito mga nandito ngayon, di ba? Sila Jenny. Of course, Tita Carla, kahit na artista ko siya dati sa nagkakilala kami sa Florinda. But sabi ko, Tita Carla, can I invite you as my guest? So, as my guest actor for the workshop. Tapos sabi ko, Tita Carla is one of my teachers in the introductory. Sabi ko, at her age, willing pa siyang matuto. Ang dami pang, nakita ko kung paano nila naging open para mas maging mahusay na artista. Kaya that is always what I tell my new actors, to be a sponge. Na hindi dapat natutulog yun. Acting is a lifestyle of learning. You're just as good as your last work. Yun lang po yung katayan. And naku, marami pa po, hindi ko lang masabi, but at the top of my head yun po. Thank you, Direk. And for my last question, para sa lahat na nandito. Yes, ano yung best lesson na natutunan nyo doing the acting workshop under Direk Ryan Carlos? Kitch. Go, Kitch. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng press natin. Salamat po dahil pinulakan niyo po kami dito sa sa event na to. So yeah, ako, ang natutunan ko, gaya nung sinabi ko dati kay Direk Ryan talaga, na yung last day namin, sabi ko, ang swerte pala namin mga aktor. Kasi yung pain natin, pwede natin gamitin, pwede natin pagkakitaan. At the same time, parang na-realize ko kasi, during nung nandun ako sa workshop kay Direk Ryan, meron ako nakausap na Grab driver, na bigla lang niya sa akin sinabi na nagkaroon siya ng amnesia. So nakalimutan niya lahat. Tapos nung time na medyo, syempre papunta ako sa workshop, sabi ko, grabe no, kahit pala yung pain na meron tayo bilang humans, dapat pa rin pala natin pahalagahan yung mga bagay na yun, kahit masakit siya. Kasi lalo na yun, ako bilang aktor, pwede ko siyang gamitin pala. Though yung pain na yun, pag tumatanda ka, nag-iiba rin yung level ng pain na yun. Kumbaga, kahit bumalik ka doon sa lugar na kung saan nangyari yung pain na yun, meron pa rin pero hindi na siya tulad doon dati. Pero mararamdaman mo sa sarili mo na masakit pa rin. So, dito sa Chabak, nung ginagawa namin yung mga exercises, parang sabi ko, buti na lang napagdaanan ko itong mga pain na to. Pero yung pain na yun, hindi siya yung dapat babagsak eh. Ito yung pain na dapat malalaman mo na matutulungan ka sa buhay mo. Ano na yung next mong gagawin, paano mo siya malalagpasan. So, ayun, sana may nakuha kayo sa script. Nakita naman namin yung kay B-Boy. Wow! Yes, magandang gabi po sa inyong lahat and thank you Direk sa pag-invite din sa akin. Si Jenny Miller was for the longest time po nasa masterclass. Yes, oo. And mga naging magkaklase na po kami nila Ate Carmi dyan. Masasabi ko, marami akong natutunan kay Direk. First of all, yung Chabak technique, sobrang nagpapasalamat ako doon. Kasi for 23 years na nasa showbiz din ako, minsan hindi mo may iwasan na nandun yung kaya ko rin bang makipagsabay sa mga veterano. Alam mo yung mga ganon,
ang hirap. Minsan, andun yung kaba. So, with the Chabak technique, doon mo masasabi, ready ako. Yun lagi ang sabi ko kay Direk. Gusto ko direct, at first yun yung sabi ko, good. Gusto ko direct, pag binigyan ako ng role, wala na, hindi ako natatakot. Kaya ko ibigay lahat ng kaya. Lahat ng makakaya ko. Kasi, confident ako. Nag-aral ako kay Direk Ryan, Chabak technique to. Yung gano'n. Alam ko na yung diskarte.